makilala ang Diyos sa kanila. Paano na dadalhin natin ang salita ng Panginoon sa kanila, yung pag-asa na makilala nila ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Sa pangangaral po, kahit na yung mga tahanan natin, yung malapit sa ating tahanan, yung mga bahay-bahay, bihira siguro sa atin ang nakakausap ang mga kapitbahay mo sa palibot natin. Totoo na marami tayong kapitbahay, pero ilan po kaya ang nakakilala na sa Panginoon? Marahil kilala tayo bilang mga Seventh-day Adventist sa ating lugar kasi nakikita tayo na nagsisimba tuwing Sabado. Hindi lang po pala hanggang doon lang ang dapat nilang makilala. Dapat natin ipakilala sa kanila, di lamang tayo makilala nila, kundi higit sa lahat yung ating Diyos. Sa mga maraming paraan, sabi nga po dyan sa ating kanina na tinalakay ninyo, Pastor, yung reflection nyo, marami mga paraan. Yung simpleng pakikipagkwentuhan, maipakilala at maipabot sa kanila ang pag-asa, yung madama nila na concern tayo sa kanila, yung simpleng sa ating tahanan, yung simpleng pagbibigay ng tulong, halimbawa yung pagbibigay ng lutong ulam. Yun ay isang magandang daan na upang makalapit tayo sa kanila at maging misyonero tayo doon sa ating lugar pa lamang. Kapag tayo ay, di ba, karaniwan po sa atin, nagwawalis tayo sa umaga ng ating bakuran. Hindi, kasi ang nangyayari po, minsan nagwawalis lang tayo sa harapan natin. Pero pwede po tayong gumawa. Sabi nga, yung community, buo. Pero tayo sa atin bilang individual na mga misyonero, pwede po natin gawin ito sa ating lugar. Kahit na dalawang kapitbahay mo, nakita mo marumi yung harapan, kapag nagwawalis ka, idamay mo na. Ito isang pagpapakita ng pagtulong. Pagbabahagi po ng mga simpleng mga babasahin, tulyeto. Ito po yung nangyayari. Nagpapasalamat ko sa Panginoon sapagkat sabi nga, voluntaryong misyonero. Nagagawa ito kapag po ako'y lumalabas ng tahanan, may mga dala ako mga babasahin, 5 hanggang 6. Pag sumakay ako ng sasakyan, akin pong ipinamamahagi bago ko ipamahagi. Sinasabi ko kung ano ang dala ng aklat na yon. Ito po'y pag-asa. Yung konting kwento-kwento lang, tayo mga kababaihan, mahilig tayo sa ganito eh. Pag nangitian ka, ngitian mo rin. Ito yung paraan na mabibilis lang na maging misyonero tayo sa ating mga kinalalagyan. Kahit na maglipat tayo ng mga lugar na ating pinupuntahan, ay magagawa po natin na maging voluntaryong misyonero na kung saan magdadala ng pag-asa sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan. Kaya nga po, dito sangkot ang lahat, hindi lamang laiko, hindi lamang pastor. Tayo po mga simpleng mamamayan ng Diyos. Kinakailangan po, di ba sabi nga, napakaganda ng mga paan na nagdadala ng pabalita ng Diyos sa buong sanlibutan. Ito po yung ating dito po tayo magiging saksi. Paano ba tayo magiging witness ng Panginoon kung hindi tayo magiging voluntaryo mga misyonero? Hindi ito pinilit ng Panginoon, hindi ito sinabi niya na gawin natin. Ito ay hinihikayat niya tayo na tayo ay magpalakasan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga ganitong mga paglilingkod. Yun lang po, Pastor. Salamat po, Atinis. Pastor Raylord. Mayroon pa tayong konting oras. Sige po, Pastor Raylord. Good morning po. Good morning, Pastor. God first morning. God first morning. Ano po itong ating reflection, Pastor? Alam niyo po na malapit sa akin yung topic na yan. At ito po ay tinamarize ko sa 4. Nandiyan na, nilagay ko sa group chat. Thank you, Pastor. Nandito na. Mission, entering new fields. Yan naman yung introduction ni Mrs. White. Ayaw niya tayo na mag-ipon-ipon lang sa isang lugar. Ganda po yung na-mention nyo. Sinight nyo yung nangyari sa Battle Creek sa pasimula ng church natin. Pero even before that, nangyari na ho yan. Naalala nyo sa Gawa 8. No, ayaw maghiwalay ng mga Kristiyano, pinersecute sila. Actually, that was purpose by God.
sila ay makaranas ng persecution para sila ay mas scatter, para mas maabot yung mga lugar na wala pang mga Kristiyano. So, mission is and can be accomplished if we enter new fields. Pangalawa po ay mission is everywhere. Kahit kung saan tayo, maganda po yung nabanggit ni Sister Nitz. May mga tao po na tinatawagan ng Diyos at tatawagan ng Panginoon para puntahan yung mga lugar na malalayo. Pero pwede ho tayo maging involved sa mission ng Diyos kahit saan at kung nasaan tayo. Even in our, kumbaga, workplaces, sa atin ho mga kapitbahay, nagmi-mission ho tayo. Yung ho sabi ho ng Matthew 28, nalala ho ninyo yung Great Commission, sabi ho doon ay, go ye therefore. Malimit pong nako-quote natin yun na go, kaya lagi ang isip ay humayo, umalis. Pero actually, pagka titignan ho ninyo, kung pag-aaralan ho ninyo yung original word po na ginamit doon, yung go, it's poriotentes. Yun po ay present progressive ang tense. Ibig sabihin, sa pinasimpleng kaisipan ay patuloy. So, mas madali ho na i-translate siya na hindi humayo, kundi habang humahayo. Ibig sabihin, present progressive. Ibig sabihin, may ginagawa ka. Habang may ginagawa ka, habang nagtatrabaho ka, habang nagwawalis ka, sabi nga kanina Sister Nitz, habang ikaw ay nagko-commute, habang ikaw ay nakikipag-usap sa trabaho mo, sa workplace mo, habang nasa bahay ka, nakikita mo yung kapitbahay mo, gumagawa ka ng alagad. So, yan po ay hamon sa atin na hindi lang mahalaga po na nangangaral tayo 2 linggo, 10 gabi. Mahalaga po yan na nakakapangaral tayo. Pero higit na mahalaga po na araw-araw nakakapangaral tayo sa pamagitan ng ating buhay. So yung susunod po is mission is for everyone. Lahat po tayo tinawagan para mag-mission. May kaisipan na mga pastor o kaya naman ay yung mga missionaries lang. Actually, lahat po tayo. Wala hong Kristiyano na hindi missionary. Ibig sabihin, kapag ka hindi ka nagmi-mission, ka talaga tunay na Kristiyano. As simple as that. Kasi yung pong Kristiyano, kaakibat po nun, kadugtong po nun, yung pagiging sent, yung sinugo. So tayo po ay lahat tayo ay maaari makilahok sa misyon. Actually, may mga lugar po na kung hindi dahil ho sa mga nagtatrabaho doon na Kristiyano o kaya ay Adventist, wala ho tayong mga Adventist presence doon eh. Isang halimbawa po niyan ay yung pong bansa na Brunei. So, kung wala hong mga OFW doon, walang mga Filipino na Adventist doon, wala hong Adventist doon. So, may gagamitin talaga ang Panginoon. Ito yung akin part ng advocacy ko. Everywhere I go, na may namimit ng mga Pilipino, I encourage po yung mga Pilipino na nagiging OFW, nang iisipin. Yan yung very specific na sinasabi ni Ms. White, hindi lang iisipin yung kumita, kundi makakita ng mga kaluluwa na dadalhin sa Panginoon. So, hindi lang iisipin ang kumita, kundi ang makakita ng mga kaluluwang ihahatid sa paanan ng Diyos. So mission is for everyone. And then lastly, mission is everyday. Hindi nagpo-pause o hindi bukas, hindi na ako missionary. Hintayin ko na lang muna yung pangaral o yung crusade, saka ako magmi-mission. Araw-araw ho ay meron tayong oportunidad para maging missionary. So, yan lamang po. Basta, maraming salamat. Salamat po. Kaya ang ganda-ganda nitong simula ng ating bagong mission field, mga kapatid. Ay talagang puno at mayaman ito ng challenges. At napakaganda po na salamat po Pastor Raylord na binigyan din mo ng gusto. At talagang mga kapatid, sa pagsisimula talaga ng Central Luzon Provinces Mission, ay defined na po agad yung territory natin, specific territories natin. Hindi lang yon, defined na rin kung sino yung makakasama natin dito. Tayong lahat, involved tayong lahat dito.
At ang napakaganda nito, inilalagay natin lahat ito muna sa kamay ng Panginoon, sa paanan ng Panginoon. Inilalagak natin lahat, ang lahat na naiisip nating magagandang mga pamamaraan, naiisip nating mga involvement, mga resources na gagamitin. Hindi po ito ang importante siya, pero hindi po yan ang higit na importante. Higit na importante yung buhay natin ay natatalaga muna sa piling ng ating Panginoon. At ito po yun, ito pong umagang ito, ay ito ho ang una at simula na pinakamagandang lugar na magsisimula tayo sa ating pong pagsulong, patuloy na paghayo sa gawain ng Panginoon. Ang bilis ng oras, mga kapatid. Sorry po, 5:00 na ho ng umaga at tayo po ay dumating na sa panahon na muli na naman tayo makikinig sa pagbabasa o reflection ng ating pong book na Counsels for the Church. Ang ating pong mga leader po ngayon ay manggagaling po sa North Zambales 1 sa pangunguna po ni Pastor Titor Munding, ating district pastor. Ang huling seksyon ng chapter 7, last section, ay practical manifestation of religion. Atin na pong pupuntahan ang ating pong 40 days of prayer program. Samantala, tayo po muna ay maghihintay ng ilang sandali para po dito. Palain po kayo ng Panginoon. God first. Morning to all of you. God bless you po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return.
In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. God saves the tears of a broken-hearted soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along with men and takes
umaga po sa ating pong lahat. Ngayon pong umaga po ito tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin, mga Amang Banal, ang tahanan po ay nasa mga langit. Ngayon pong umaga po ito, kami po ay lumalapit po sa inyo. Nilapit po namin ang aming po programa ng 40 days. Niling po namin ang pangunguna po ng Banal na Espiritu. Pinadalangin po namin ang tagapagsalita. Ngayon si Pastor Titer na inyong siyang pangunahan upang mahiyag po niya ang inyong nais sa bawat isa sa amin ng kalooban ng propesiya. Panginoon Diyos, pinadalangin din po namin ang bawat nakikinig na buksan ang aming kaisipan at puso upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Ang Banal na Espiritu nawang pagkaloob sa bawat isa sa amin at ang programa kung ito'y pagparain po ninyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating mga kapatid at mga kaibigan. Ang aking pong part sa umagang ito ay ang pakilala ang ating mga nagsiganap at magsisiganap pa. Tayo po'y pinangunahan sa pag-aawitan ni Sister Kaylin Valdez at ito po ay sinundan sa pambungad ng panalangin ni Brother Ariel Reyes at ang inyong lingkod, ang tagapagpakilala, Brother Guzman Ronquillo. At tayo po, bago po natin mapakinggan ang ating tagapagsalita sa umagang ito, tayo po bibigyan ng tanging bilang ni Sister Kaylin Valdez at ang ating pong tagapagsalita sa umagang ito ay sa pangunguna po ng ating pastor, Titer Munding Julie. Ito po ang programa sa umagang ito ay masusunod ayon po sa aking pagkakasal. Maraming salamat. Agos ng tubig sa batis ay lumalagaslas sa tabi ng bato, ito'y humahampas. Batis na walang tigil sa pag-agos na kung saan marami ang nabubuhay, marami rin namamatay. Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbong sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay natin sa Diyos nanggaling, sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mo pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Ang buhay ng mga tao dito sa mundo ay tulad ng isang batis, umaagos na kay bilis. Mahirap man kung isipin, ngunit kung itagubilin, batis man sa agos mo ay may tuwang mamamasdan. Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbong sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay natin sa Diyos nanggaling, sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mo pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Gamitin mo pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid at lahat ng sumusubaybay sa programa ng 40 Days of Prayer. Salamat po sa mga naglingkod. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Salamat din po sa suporta ng ating pong mga kapatid dito po sa distrito ng North Zambales 1 District.
Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay may kinalaman pa rin po sa ating pong pagpapasiglang pananampalataya na may kinalaman sa ating pong iglesia. Ang titulo po ng ating pong pag-aaralan ngayon ay ang salitang Practical Manifestation of Religion. Napakaganda po ng topiking ito bilang isang payo at paalala sa bawat isa ng mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po na ang kasiglahan ng paglilingkod ay hindi natin manatawaran sa bawat isa sa atin. At ang kasiglahan ng ating pong pagsuporta sa gawain ng ating Panginoon ay totoong napakasigasig po ng bawat isa. Kaya nga po ang ating Panginoon ay nagagalak at natutuwa kung ang gawain ito ay nagpapatuloy sa ating pong buhay. At ang gawain ito ay patuloy na isinusumitin natin sa kapangyarihan ng ating pong mahal na Diyos sa gabay at patnubay ng Kanya pong banal na Espiritu. Kaya nga po sa umagang ito ay ating pong ihahayag ang mga paalalang ito upang ito ay patuloy na magsilbing lakas sa inyo at sa akin bilang mananampalataya, bilang tagapagtaguyod ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. So dito pong topikong ito ay ipinapaalala sa atin na tayo bilang mananampalataya sa ating Panginoon ay nagdadala tayo o tagapagdala tayo ng mabuting balita sa lahat ng mga kaluluwa. Ano po? At ito ay mapapansin po natin ang isang kakaiba o pagkakaiba ng mga pahayag ng mga salitang ito sa atin ngayong umaga. Napakabuti ng ating Panginoon upang tayo ay paalalahanan sapagkat marami ngayon ang mga naglilingkod sa ating Panginoon na napapanahon lamang, hindi siya tuloy-tuloy o tinatawag natin consistent yung ating mga paglilingkod sa ating Panginoon. Ito isa sa mga ikinalulungkot ng ating pong mahal na Panginoon sapagkat marami tayong mga kapatid at mga sumasampalataya sa ating Panginoon na naglilingkod sila o naglilingkod marahil tayo ay meron lang tayong mga tinatawag na limitasyon sa paglilingkod sa ating Panginoon at hindi tayo nakapokus kung ano yung kakayahan natin na makapaglingkod sa Kanya ng habang panahon hanggang sa Kanyang muling pagdating. Ano po, dahil sa maraming mga impluensya na sa ating paligid at marahil ay tayo'y na-impluensya ng ating mga kahinaan, kapaguran, at gayon din ang mga pagkalugi ng ating buhay. Kaya may mga salita na tayo'y binibitawan, yung salita na tayo ay tapos na sa mga pangangaral na yan, o tayo ay marahil nag-iisip din na kayo naman, kami ay naghihirap na dyan, or tapos na ang aming pong paghihirap dyan, so kayo naman ang siyang mga ngasiwan ng gawain. So ito po yung isa sa mga nakakalungkot na pangyayari sa isang katulad natin na sumasampalataya sa ating Panginoon na kumbaga meron lang tayong tinatawag na limit sa pangaral. Pagkatapos natin mangaral ngayong taon, next year hindi na po tayo mangaral, hindi natin papahayag ang Ebanghelyo. Dito po sa ating po sa pagpapahayag ng Spirit of Prophecy ay pinapaalala niya sa atin na ang pagpapahayag ng pabalita ng ating Panginoon ay consistent. Hindi po tayo naglilimita ng ating kakayanan. Hindi po tayo nawawalan ng lakas upang ipangaral ang Ebanghelyo hanggang sa makita at maabot natin at makita natin ang ating sarili na hinuhubog tayo ng Panginoon sa kapakumbabaan, sa isang matibay na paniniwala, at yung meron tayong passion, meron tayong damdamin, ano po, na ipaabot palagi ang katotohanan sa lahat ng mga kaluluwa. Nagnanais na makasama ang ating Panginoon o nagnanais na makasama natin sa harapan ng Panginoon bilang tagapagmana ng Kanyang kaharian. So ito po yung isa sa mga nais na ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon sa umagang ito. Ito pinapaalalahanan tayo na kapag tayo ay nasa punto ng pagka-implementation ng hindi magandang senaryo o pangitain sa ating Panginoon, maging ang kalangitan ay tinatawagan tayong muli ng ating Panginoon sa pamamagitan ng talata sa aklat ni Sakaria, Kapitulo 9, versikulo 12. Ang wika po ay ganito: magbalik kayo sa katibayan, kayong mga bilanggo na may pag-asa. Ngayoy aking inihayag na aking igagawad sa inyo na makalawa. So, inianyayahan tayo ng ating Panginoon
na kung sakasakali mang nasa punto tayo ng ganung klase ng pag-iisip at pangatwiran ay iwaksi po natin iyon sapagkat hindi po yun maganda sa Panginoon. Kaya iniinyayata ng Panginoon na bumalik tayo, no? Tayo na kanyang bilanggo, no? Na mayroong pag-asa, ay bilanggo sa kanyang katwiran na may kasiglahan, na hindi nangihina, na hindi nakakitaan ng isang pag-aalinlangan sa pangaral o sa paghahatid ng Ebanghelyo sa lahat ng mga kaluluwa. Napakaganda ng mga paalalang ito upang tayo ay hindi manghina sa ating pananampalataya. Kaya napakabuti ng ating Panginoon sapagkat tayo ngayon ay pinapayuhan niya, ipinapalalahanan niya para sa mga bagay na ito. Kaya nga po ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin ngayong umaga upang ating pong pagmuni-muniin ang kanyang panawagan, na dalhin natin ang kanyang pabalita upang masumpungan tayo sa tinatawag natin na tunay nga ang ating pong pananampalataya o paniniwala, yung tinatawag na manifestation of religion. Tayo ay relihiyosong mga tao na nagdadala ng tunay na kahulugan ng tinatawag na relihiyon. Ano po, nadiyadala natin at sumasampalataya tayo, nakasama natin ang ating mahal na Panginoon. Tumatawag ang Panginoon katulad ng pagkatawag niya sa mga propeta ng unang panahon. Ipinapahayag niya sa atin sa puntong ito na sa pamamagitan ng mga propeta, ng mga mensahero noong unang panahon, ay gusto niya na tayo rin sa panahon ito ay tinatawagan din tayo ng ating Panginoon na maging mensahero niya, hindi lamang sa panahon dito o sa panahon na nakaraan, kundi sa panahon na sa hinaharap at magpapatuloy hanggang sa pagdating ng ating mahal na Panginoon. Gusto ng Panginoon na hindi lang tayo ang maililigtas niya, kundi lahat ng mga kaluluwa na ipinapakita sa atin ng Panginoon na may posibleng o positibong sila yung mailalapit natin sa ating Panginoon. Ang paglilingkod ay hindi ho basta-basta, sapagkat meron din mga panganib na nakaamba sa mga paglilingkod na ginagawa natin upang makita ang ating pong kasigasigan sa ating Panginoon. Dapat ho maging maingat din ang ating ginagawang mga paglilingkod sa ating Panginoon, maging mahusay, maging handa sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sapagkat marami din po ang napapahamak sa mga ura-urada at basta-basta ang mga paglilingkod na walang ginagawang malalim na pagsumiti sa ating mga sarili sa ating Panginoon. Walang malalim na dedikasyon o motivation kung bakit gagawin ang isang bagay na ito. Mali na mayroong mga paghahanda sapagkat may mga kaakibat na hindi maganda sa ating pong ginagawang paglilingkod dahil sa impluensya ng kasamaan. Kaya nga po mga minamahal mga kapatid, sa mga ating panasaksihan ay mayroong mga nangangaral na magkaminsan ay sa halip na sumigla, lumakas, ay lalo pa ho siyang nanghina at pinanghinaan ng loob. Ito marahil ay sa sinasabi ng Spirit of Prophecy na tayo ay maging maingat sa ating pong paglilingkod na ginagawa sa ating pong mahal na Panginoon. Ang ating pong mga pagkilos, ang ating pong mga pag-iisip ay maging maingat din po at maging konkreto ang lahat ng ating mga desisyon tungkol po sa paglilingkod at ating pong ina-anticipate ang mga positibong mangyari upang mahadlangan at upang tayo pahinain sa ating pananampalataya at ang paglilingkod natin gagawin sa halip na magpalakas sa atin, marahil ito hihila sa atin sa kahinaan ng pananampalataya. Kaya ay ini-encourage ng ating Panginoon, pinapalakas tayo ng ating Panginoon na sa gagawin natin mga paglilingkod, no? Kailangan ay makita sa atin ang tinatawag na determinasyon at ang dedikasyon sa ating buhay. Kaya ipakikita natin ang buong kaya natin na ang Panginoon ay nasa atin at ang gabay ng banal na Espiritu ay nasa atin, na hindi tayo nasusumpungan ng katwirang nakapanghihina sa ating pong pananampalataya. Hindi masumpungan sa atin yung mga pananalita na nakapanghihina ng pananampalataya at ng paglilingkod sa ating mahal na Diyos. Gusto ng Panginoon na tayo ay maging masigla. Gusto ng buong kalangitan na tayo ay maging malalim sa ating pong ginagawang paglilingkod. Na po, gawin nating maayos, gawin nating maganda ang ating pong gagawing paglilingkod sa ating Panginoon at sisiguruhin natin at ipapanalangin natin sa Panginoon na ang ating gagawing paglilingkod po ay makapagpapatibay ng ating pananampalataya at ng pananampalataya ng marami pang ibang mga kasamahan natin. Ang mga bagay ito hindi natin magagawa kung hindi po natin ito lalagyan ng isang marubdob na relasyon at communication sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, ano po, o hanggang sa tayo ay masumpungan sa tinatawag natin na self-denial o self-sacrifice.
Ito po ay mauunawaan at maintindihan natin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ng ating buhay at ang ating sarili ay mai-submit natin sa Panginoon. At ang sakripisyong ginagawa natin ay yun ay dahil sa ginawa sa atin ng Panginoon upang tayo ay maligtas. Kailangan din po natin mag-sacrifice sa mga kaluluwa. Kaya nga po, itinahayag na ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa atin, kung kaya iniibig din natin ang mga kaluluwang ito. At ang pag-ibig nito ay hindi simple, kundi may kasamang sakripisyo sa pamamagitan ito ay makadama ang mga kaluluwang ito ng tunay na relihiyon, tunay na pag-asa, tunay na Panginoon at pananampalataya na pangahawakan hanggang sa dumating ang ating tagapagligtas at makasama natin ang kaluluwang ito na magmamalan ng buhay na walang hanggan. Ito po yung mga payo ng ating Panginoon. Kaya nga po, tayo ay napupunta sa isang kalagayan na nakikita sa atin ang liwanag na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, ang Panginoon ay patuloy na gumagawa sa ating buhay kapag ang ating pong sarili ay ating pong ikinumit sa ating Panginoon. Kapag ang ating sarili ay isinuko natin ng buong buo na walang pag-aalinlangan. Ano po, doon ay masusumpungan natin ang ating sariling tayo nga ay tunay na mga relihiyosong tao na tinipon ng ating Panginoon upang pagmalasakitan ang ating pong kapaligiran upang sila ay maligtas. Isang bagay lang po ang nais ng ating Panginoon, na tayo ay sumunod sa Kanya. Ang tunay na relihiyoso, ang tunay na mananampalataya ay iisa lamang ang nakikita sa kanyang buhay. Yung siya ay sumusunod sa Panginoon. Hindi lamang sa pagsunod sa araw ng pagsamba, hindi lamang sa pagsunod sa 10 utos, hindi lamang pagsunod sa mga doktrina o anumang aral ng Biblia, kundi lahat ng pagsunod at ang pinakamahalagang pagsunod upang masumpungan tayo na nasusunod natin ang Sabat, nasusunod natin ang pagsamba, nasusunod natin ang 10 utos, nasusunod natin ang lahat ng mga bagay. Ito'y naglalarawan na ito'y nasusunod natin unti-unti hanggang sa tayo ay maging katulad ng ating Panginoong Hesus ay yung pagsunod na ating pong dalhin ang Ebanghelyo sa sanlibutan. Ito'y nagpapatunay na tayo po ay sumusunod sa Panginoon. At lahat ng bagay nito na ating natutunan sa Panginoon ay nasusunod natin kapag tayo ay nangangaral ng maayos, mahusay, na may malalim at marubdob na pagdedicate sa Panginoon o dedikasyon sa Panginoon o commitment sa Panginoon. Doon po masusumpungan, doon natin may papahayag na tayo nga ay tunay na mga relihiyosong tao na tinawag ng ating Panginoon upang tayo ay Kanyang salubungin sa Kanyang malapit na pagdating. Sa pamamagitan nito, ang tunay na pagsunod, ang tunay na relihiyon ay sumusunod sa Panginoon. Sa lahat ng iniuutos ng Panginoon, lalo tigit, huwag natin aalisin ang pangaral o ang pagdadala ng pabalita at ng liwanag sa buong sanlibutan. At pagkatapos yan mga kapatid, ay masusumpungan natin na tayo ay nakatulad ng ating mahal na Panginoong Hesus, ang tunay na mananampalataya at ang tunay na tagapagdala ng pabalita sa buong sanlibutan. Yan po mga minamahal mga kapatid, ang mga practical manifestation of religion. Tayo, tinawagan ng Panginoon para sa mga bagay nito, dalhin ang pabalita sa sanlibutan na mayroong malalim na relasyon sa ating Panginoon at sumusunod sa lahat ng utos ng ating Panginoon at iniingatan ng may kahusayan ang pangangaral ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Pagpalain po tayo sa umagang ito. Aking dalangin, nawa ay patuloy tayo maging masigla sa gawain sa paglilingkod. Ay pahayag natin ang ating Panginoon ay sumasa atin. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor Titer, sa iyong reflections ngayon mula po sa seksyon ng Councils for the Church. At tayo po ay dadako na sa atin pong prayer bands. Bukas po ay atin pong i-review uli yan. Akin po kayo ini-invite. Kapatid, agahan po ninyo bukas ang pasok para po tayo ay maraming matutunan pa at mapalakas tayo. Okay, so samantala ang ating pong prayer focus ngayon, day 28 na po, November 8, ay isama po natin sa ating prayer focus ngayon ang the supporting ministries
collaborating with CLPM. Ito po yung mga kapatid na meron po silang mga ino-offer ng mga pang assistance o yung pagsubaybay sa atin, pagtulong, pag-support sa lahat ng mga gawain natin sa buong Central Luzon Provinces Mission. Hindi po sila kasama sa mga tinatawag nating mga department na nakalinya, pero sila po ay meron silang mga initiative na personal sa gawain ng Panginoon, initiative, mga advocacies na para isulong ang gawain ng Panginoon. Susuporta po sila. May mga business, may mga, ano ba yan mga kapatid? Iba't iba, mga music. Marami po yan mga kapatid. Maraming mga supporting ministries po sa atin na tumutulong para po sa pagsulong ng gawain. Dito po sa Central Luzon Provinces Mission ay napakarami pong mga kapatid na kasama dyan na meron po silang mga pangsuporta ng mga ministries, mga gawain para sa ating Central Luzon Provinces Mission. So isama po natin sila sa panalangin na lalo silang maging maunlad, maging lalo masipag at maging masigla sa kanila pong mga paglilingkod. At ang kanilang mga business ay pagpalain ng Panginoon, ang mga advocacies ay lalong maging noble Panginoon, sa ating Panginoon. So ang lahat po na ito ay ating pong ipagdasal. Kasama na rin po yung iba ating pong mga nandiyan sa chat rooms. Okay? Ito pong mga kasama po pala dito, na-text po ni Pastor Raylord, yung mga Philippine Frontiers Missions, yung PAFCO, no? At yung iba pa po mga kapatid. Iba pa po nating mga kapatid na gumagawa para sa gawain ng Panginoon. Okay, maraming po salamat sa inyo pong pakisama ngayong umagang ito. Umabot po ang ating pong bilang ng ating pong prayer warriors. Sa FB live stream po ay 111 po ngayon, pero 113 kanina. At ngayon po sa ating pong chat room, sa ating pong participants ay 71 po tayong lahat. Ito po ang bilang ng ating pong mga prayer warriors ngayong umaga. Salamat po mga kapatid. Ay po idadako na sa ating mga rooms. Po. God first morning sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning po. Kumusta po, Pastor Jupet? Mabuti po. Good morning po. Good morning po. Ayo ata yung leader ng ating prayer ngayon, Pastor Jupet. Hindi naka-assign dahil hindi yata nakapasok si Pastor Marin. Sige po, ating pong yung ating pong mga prayer request. Ating pong sabihin. Mag-include po sa prayer. Ngayon mag-uumpisa yung aming crusade sa Bacolor Mission Evangelism. Sa araw na ito ay mag-uumpisa. Ito po isang buwan. Pakisama po sa prayer. At ang aming pong support ministry dito sa Mexico, pakisama po yung Only 7 Ministry. Only 7. Po, 7 taon na natutulungan, nasusuportahan ng Only 7 Ministry po. Kasama po sa prayer. At meron pa pong isa ay si Brother Gilbert Apostol na tumutulong din po sa aming ministry dito sa Mexico. Special prayer po para sa mga supporting ministries namin na ito. Pastor, pasama po natin sa prayer yung last night ng crusade dito sa Campugo, San Vicente, Hain, Nueva Ecija. Last night na po mamaya. Salamat po. Okay. Pastor, good morning. Good morning po. Pakisama po yung 6-month
disciple making strategy po ng San Jose del Monte SDA Church. Ongoing po ito ngayon. Kakasimula pa lang po. Okay. Sa amin naman po, Pastor, yung ginaganap na 30 days na PAPCO sa Santa Rita at yung paghahanap po ng 30 days ng PAPCO? Apo. Tapos yung po sa lote ng San Isidro at yung church planter po na ibibigay po sa amin. Okay. Church planter? Opo. Saan po yun ilalagay po? San Isidro po, Mission Group. San Isidro. Sige po, meron pa po. Good morning po. Good morning po. Kasama po sa prayer po natin si aking panganay, si CJ Mendoza, na patuloy na magpalakas. Kalalabas lang po galing hospital. At isa pa po yung kids evangelism dito po sa Norzagaray Adventist Elementary School. Ang speaker po yung aming bunso, si Ray Jans. Ito po ay crusade po ng mga kabataan para sa mga magulang. Ano po. Saan po yun? Sa Norzagaray po. Norzagaray Adventist Elementary School. Sige po, meron pa pong iba. Wala na po. So, ito po ang ating pong panalangin sa umagang ito. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa umagang ito ay tangi-tangi kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri po sa inyo. Kami po ay iyo pong iginising sa umagang ito upang kayo po ay aming unahin sa aming buhay. Alam po namin, Panginoong Diyos, na ikaw ang pinakamahalaga sa aming buhay. Kaya sa umagang ito, tinatalaga po namin ang mga sarili, lalo po, Panginoong Diyos, sa programa ng 40 days ng CLPM. Ay maraming salamat, Panginoong Diyos, na kami po ay nakikinabang sa spiritual namin na pamumuhay, kung paano na kami po ang aming pong pananampalataya ay magiging matatag, Panginoon. Sa umagang ito, mayroon kaming mga bagay na dadalhin. At alam po namin, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay sa kaluguran po ninyong ito po ay sasagutin sa pamagitan po ng iyong pong biyaya at sang-ayon po sa iyong pong kalooban. Una po, Panginoong Diyos, amin pong dinadalangin ang crusade sa Bacolor Mission Group. Nawa po, Panginoon, ay patuloy na ipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa bawat mga kapatiran na sila po ay makiki-involve sa gawaing ito. Gayon din ang mga resources ipagkaloob, Panginoong Diyos. Amin pong dinadalangin ang Only 7 Ministry na ito po suporta sa Mexico Church. Hinihiling po namin, Panginoon, na siya po ipatuloy na iyo pong ipagkaloob sa kanila ang resources upang ang iyo pong gawain ay matugunan, Panginoon. Amin pong dinadalangin sa umagang ito si Brother Gilbert Apostol. Patuloy, Panginoong Diyos, na ang kanya pong kasigasigan sa pagsuporta sa gawain ay ito po ay patuloy po, Panginoon, na hindi lamang po ang isa o dalawang mga churches ang makinabang, kundi marami pa po, Panginoong Diyos, dahil po sa kanya pong kabutihan na ipinagkakaloob ng mga blessings para po sa ministeryo. Amin pong dinadalangin, Panginoong Diyos, ang huling gabi ng Campugo Crusade. Nawa po, Panginoong Diyos, ay patuloy ang kapangyarihan ng banal na Espiritu maranasan ng mga kapatiran at ng mga taong nakikinig ng iyo pong pabalita, na sila po ay maakay na tanggapin ang Panginoong Kristo sa kanila pong buhay.
Amin rin pong dinadalangin, Panginoong Diyos, ang patuloy na 6 months discipleship program po ng San Jose del Monte. Patuloy, Panginoong Diyos, na ito po ay magpalago sa bawat mga kapatiran na nakikilahok sa programang ito, kung paano mapalago ang iyo pong gawain sa dako ng San Jose del Monte at ang mga kapatiran na magiging masigasig sa kanila pong pakikilahok sa programang ito. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ay gumagawa ng pamamaraan upang ang bawat isa sa anumang kaparaanan kami po ay ma-involve sa iyo pong gawain. Amin pong dinadalangin po, Panginoong Diyos, ang 30 days na krusada po ng PAPCO, na kung saan ito po ay patuloy na ipinagkakaloob, Panginoong Diyos, sa pamagitan ng iyo pong biyaya. Pagpapalain po ang mga nangunguna at ang sumusuportang mga kapatiran dito na magiging matagumpay ang kanila pong pangangaral. Amin pong dinadalangin po, Panginoong Diyos, ang lote po ng San Isidro, na kung saan po, Panginoon, ay patuloy na ito po ay ipagkaloob sa kanila. Alam po namin, Panginoon, pag ikaw po ang magtalaga ng isang bagay, ay kayo rin po ay nagkakaloob ng mga bagay na ito po ay kinakailangan. Gayon din ang church planter para po sa San Isidro Mission Group, ay ito po maipagkaloob, Panginoong Diyos, upang lalo pang magiging maigi, magiging mabuti ang gawain po sa dako ng San Isidro. Alam po namin, Panginoon, ikaw ang gumagawa ng kaparaanan para po sa ikasusulong po ng iyo pong gawin. Ikaw lamang ay gumagamit ng bawat isa sa amin para po, Panginoong Diyos, ay magawa na kami lumago habang naghihintay sa ikalawang pagpaparito ng aming pong Panginoon Kristo. Kami rin pong dinadalangin po, Panginoong Diyos, ang anak ni Ma'am at saka ni Pastor Ramil Mendoza, si Seiji, sa patuloy, Panginoong Diyos, na palakasin ang kanya pong pangangatawan mula po sa pagkakasakit. Alam po namin na ikaw ang Diyos na siyang nagkakaloob ng kalakasan sa mga taong lumalapit sa iyo. Ngayon din ang gawain po ng crusade ng mga kabataan sa North Sagaray Adventist School, na kung saan ay patuloy, Panginoong Diyos, na ang mga kabataang ito sa murang edad nila ay gamitin upang ang kanila pong mga magulang ay maiakay sa paanan ng aming pong Panginoong Kristo. Kani pong dinadalangin po, Panginoong Diyos, unang tahanan ni Pastor Ramel, patuloy po, Panginoong Diyos, ang ministeryo nila na iyo pong pagpapalain. Gayon din kay Brother Duni, ay patuloy, Panginoong Diyos, na ipagkaloob ang kanila pong pangailangan bawat araw. Ano man pong mga hamon sa buhay, ikaw ang Diyos na nagpapalakas at nagkakaloob ng kanila pong mga pangangailangan. Amin pong dinadalangin ang tahanan po ni Brother Robert. Patuloy, O Diyos, na kayo po'y gumamit sa kanya sa mga ministeryo. Gayon din ay pagkaloob sa kanila ang magandang kalusugan araw-araw. At ito po, Panginoong Diyos, ay magamit para po sa paglilingkod. Gayon din sa tahanan ni Sister Brother Nino Mendoza, na kung saan ay patuloy, Panginoon, na ikaw ay magkaloob sa kanila ng kanila pong mga pangailangan. Ang mga hamon sa buhay ay alam po namin, ito po'y bahagi ng pananampalataya sa pananampalataya upang kami lumakas, Panginoon. Alam po namin na ikaw ang Diyos na siyang makapangyarihang Panginoon na nagkakaloob ng mga bagay na amin pong mga kinakailangan. Gayon din sa tahanan ni Brother Melvin, na kung saan ay ito po, Panginoong Diyos, patuloy na iyo pong pagpapalain. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay hinihiling po namin na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa mga tahanan na amin pong kinabibilangan, iyo pong ipagkaloob upang sa amin pong paggawa, maranasan namin ang kasigasigan, maranasan namin ang kapangyarihan na ito po, Panginoong Diyos, nagdadala kami ng magandang pabalita ng kaligtasan, na ipakilala namin ang Panginoong Kristo, hindi lamang po, Panginoong Diyos, sa amin pong pangaral, kundi sa amin pong buhay bilang mga mananampalataya. Maraming salamat sa pagkatagpong ito na iyo pong ipinagkaloob sa portal na ito, na kung saan ang bawat isa sa amin ay magsidalanginan sa ikasusulong ng pananampalataya ng iyo pong gawain sa ikapupuri ng iyo pong pangalan. Ito po ang hinihiling at pinapasalamatan
Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Thank you, Pastor. Thank you. Thank you. Salamat po, Pastor. Balik na ako sa main room. Sige po. Thank you din po. Thank you po. Amen mga kapatid. Tinapos ko na yung connection ko sa Zoom. Kailangan kong bumalik sa higaan, ano? At masama ang lagay ko mga kapatid. Kailangan bumalik. At bukas ay araw ng Sabat. Nawa maging okay yung pakiramdam ko sa maghapon na ito. So ayan mga sa mga nasa live ngayon. Good morning po sa inyo. Ano po? Kuya Monching, Sister Marlene, si Nanay Marisa, Sister Maria Isabel Santiago. Welcome po and good morning po, ano? Si Ate Evelyn at si Ate Revy, Sister Girly Sabat Makalinaw, ayan, Sister Wilma Fernandez, Sister Elizabeth Erese, sina Mauro de la Cruz. Magandang umaga po. Welcome po sa Discipleship Ministry at sa iba pang mga nariyan sa background na po. Hanggang bukas po muli mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. God bless po. Voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.